Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Ang problema nga ni customer, may kumakaskas dito sa loob ng makina niya. Yun ay dahil nga sa nakaligtaan niya ng mag-change oil. Kaya nung pina-change oil niya sa akin itong makina, 2 beses ko yung plinasing. Sa awa at tulong naman ng Diyos mga boss, nawala yung ingay niya. Kaya dito naman ako ngayon sa pagpalit ng brake fluid dito sa fluid reservoir. Kung makikita nyo, gumamit ako dyan ng fluid pump extractor para nga matanggal ko yung fluid at mapalitan ko yan ng bago. Siyempre naman, bago ko lagyan ng brake fluid yan, nilinis ko muna itong labas ng fluid reservoir niya. At pagkatapos niyan, pwede na ako ngayon magsalin ng brake fluid. Nilevel ko na yung fluid niya, tapos pa-start ko na itong makina. Sige, start. Diyan ka lang sa loob. Ang susunod kong gagawin dyan mga boss, ibibleed ko naman itong 4 na preno niya dito sa gulong. Pihit panibela, palabas, pakakanan. Tandaan nyo mga boss, pag nagpalit kayo ng brake fluid dito sa reservoir niya, kailangan pati dito sa linya at sa 4 na preno dito sa gulong, kasali yan sa papalitan nyo ng brake fluid. Sa pagbiblid naman mga boss, madali lang. Siyempre, kailangan mo na makakasama. Siya yung magpapump ng brake pedal. After a seconds, ipapapirmis mo nakadiin sa brake pedal, ikaw naman luluwagan mo itong bleeder. Para yung lumang brake fluid, lumabas siya. O ayan o, di ba? Ganun. Okay. At dahil sa buo naman yung brake fluid na lumabas, wala namang bula, pwede mo nang tigilan yan. Lipat ka naman ngayon sa kabilang side. Kabilang side tayo. Panibela. Ganun lang din yung pagbiblid na gagawin mo. Bomba, after ng ilang segundo, firmes, nakadiin sa brake pedal, luwagan mo ngayon itong bleeder niya. O, pakinggan nyo. Bomba! Perme! Bomba! Perme! Bomba! Perme! Pag okay na yung pagkaka-bleed mo, higpitan mo na itong bleeder, tsaka mo ngayon ilagay na itong rubber cap nitong bleeder. O, di ba mga boss, basic lang naman kung kayo ang magdi-DIY para mapalitan nyo nga yung brake fluid dito sa 4 na preno nyo, pati sa fluid reservoir. Dito naman ako ngayon sa likurang gulong. Ganon din mga boss. Bomba, pirme. Tapos luwagan nyo itong bleeder para yung fluid mapalitan siya. Siguro mga 5 times yung i-bleed, okay na yun. Bomba! Perme, din mo lang! Bomba! Perme, di mo lang! Bomba! Perme, di mo lang! Ito kasi mga boss, kaya ako pinalitan ng brake fluid yan. Unang-una, yung reklamo nga ni customer, mahina daw yung preno niya. Pag ganyan kasi mga boss, pwedeng masyado nang marumi yung brake fluid or malapot na siya. At dahil sa okay na ako dyan, lipat naman ako dito sa kabilang side. Ganon din mga boss, syempre tanggalin nyo muna yung rubber cap nitong bleeder. At pagkatapos nyo rin mag-bleed, ibabalik nyo rin yan. Bomba! Siya nga pala mga boss, number 10 yung box trench na ginamit kong panluwag dito sa bleeder. Perme, din mo lang! At sa harap naman, number 8 yung box trench na ginamit kong panluwag sa bleeder. Bomba! Tip ko lang sa inyo mga boss, dapat buo na yung fluid pag tinigilan nyo sa pagbibleed. Perme! Palatandaan na buo na nga yung fluid na lumalabas, syempre wala na siyang bula. Bomba! Perme! Gaya yan mga boss, pag niluwagan ko itong bleeder, nakita nyo yung fluid na lumabas, di ba? Buong buo na at wala siyang kahalong bula. Kaya ilagay ko na itong cup ng bleeder dahil nga sa okay na yan. Ang patunay mga boss na okay na yan, yung brake pedal niya, hindi na siya lumulubog. Yung brake pedal, bitaw mo. Tapak, tandaan. Okay, hindi lumulubog ano? Hindi. Okay. Kanina pag yung sabi mong Oo. Ganun talaga, pag malapot na yung brake fluid, lumulubog dahan-dahan yung brake pedal. Sila mo sir. Para matuto ka magsalin. Hindi lang. Op. Meron. Hindi pa, konti pa. Dire-diretso kasi yung pagsali ni customer, kaya pinigil ko. Importante kasi dapat naka-level lang yung brake fluid mo sa Eh, tingnan mo, reservoir. lambot na oh. Oo. ayan. Oo. Sure, wala siyang pressure. Tanggal na yung hangin eh. Ayos na. Switch off na makina. Kasi nga mga boss, hahapyawan ko ng linis itong makina ni customer. Kita nyo naman, grabe yung dumi oh. At habang nililinis ko itong makina, mag-shoutout muna tayo. Unahin ko si
Justin Osiano ng QC. Siyempre naman kasama si shoutout si Crudes TV na laging nakasubaybay sa bawat part ng video. Ganon din kay Allen de la Cruz ng Mexico, Pampanga. Wala daw siyang sasakyan pero lagi siyang nakasubaybay sa bawat video na inilalabas ko. Isama na rin natin sa i-shoutout si Jokes Farming ng Switzerland. Grabe, ang layo mo, bossing. Mag-ingat ka dyan. At ang huli nating isa-shoutout mula sa Israel, si Yeshu Ben Shahal. Sa inyo na mga sinoutout ko mga boss, isa lang may bibigay ko, panalangin, na sana kaawaan kayo lagi ng Diyos, na lagi kayong maingatan. Siyempre naman, ganoon din sa mga viewers, na sana makasupong tayong palagi ng awa at lingap ng Diyos. Balik na ako sa trabaho mga boss, nakita nyo naman, malinis na itong makina. Kaya pwede ko nang pa-start yan. Pansin niyo mga boss yung makina ni customer, tumahimik na siya. Naging smooth na ulit yung tunog ng makina. Diyan na yung strainer ha, sa loob ha. Ayan o, strainer, nandiyan na. Kanina, di ba narinig yung maingay? Kita nyo mga bossing, oh, yung andar ng makina, pinong-pino na. Susunod na gagawin, sa likod. Isa pang problema kasi nito mga boss, pag hinila ni customer yung handbrake niya, mataas na. Kaya ang gagawin ko dyan, buksan ko itong preno ni customer para ma-check ko yung brake shoe niya. Kapag manipis, yun lang, magpapalit. Pero pag makapal pa, lilinisan ko lang yan, tapos i-adjust ko yung preno niya. Kaya lang ang problema, yung isang nut dito sa gulong, hindi ko matanggal. Pero kayang-kaya yan ng bower ko. O diba, natanggal nitong impact wrench ko, yung nut na sobrang higpit. Dito naman ako sa brake drum mga boss, nakita nyo diba, pinalo ko ng ball hammer, tapos tinanggal ko na itong brake drum. Susunod kong gagawin dyan, hanginan ko muna itong brake shoe, dahil nga sa nakita ko, makapal pa yan, kaya lilisan ko lang itong preno ni customer. Pati itong brake drum mga boss, kasama yan sa hahanginan ko para yung mga kalawang or alikabok matanggal, tapos gagamitan ko yan ng liha para kahit papano yung mga kumapit na kalawang or dumi dito sa brake drum matanggal din. Tapos sinanginan ko yan, tsaka ako i-sprayan ng brake cleaner para kung may kumapit na malagkit dyan, mawas out siya. Tapos dito naman ako sa brake shoe, lilihain ko yan mga boss para yung tubigas dito sa ibabaw ng brake shoe matanggal. Tapos gamitan ko yan ng brake cleaner, ganun din para kung may mga lagkit na kumapit dito or may langis-langis sa brake shoe, mawas out din siya. Pag okay na, kung may panghangin kayo gaya ng sa akin, pwedeng hanginan nyo ulit yan para mas mabilis matuyo yung pinang-spray nyo na brake cleaner. Pati itong brake drum niya, hinanginan ko rin yan. Pag okay na, ilagay ko muna itong brake drum para malaman ko kung gaano kalaki yung adjustment na bibigay ko dito sa brake adjuster niya. Pag-adjust ng preno mga boss, gumamit lang naman ako dyan ng flat screw. Ayan o, pinihit ko yung adjuster niya. At dahil nga sa alam ko naman na yung adjustment na ibibigay ko dito sa preno ni customer, pwede ko na ngayon ibalik itong brake drum. Diba? Sakto. Tapos, pwede ko na ngayon ilagay itong gulong niya. Dito naman kayo magiging maselan mga bossing dahil nga sa yung mga nut niyan, siguraduhin nyo na nahigpitan nyo siya ng maayos. Tsaka nyo ngayon ikutin itong gulong para sigurado kayo na hindi kapit yung pagkaka-adjust nyo ng preno. Dito naman ako sa kabilang side mga boss. Siyempre ganun din, gamit itong impact wrench ko, tanggalin ko itong mga nut niya. After nyan, pwede ko na ngayon tanggalin itong gulong. Tsaka ngayon ako gagamit ng ball hammer, paluin ko itong brake drum niya para makalug siya. Tapos hugutin ko yan. Pag matigas, paluin nyo lang itong gilid ng brake drum. Tsaka nyo yung siya hilahin. Nakita nyo yung preno ni customer, yung brake shoe niya, grabe dumi. Same procedure lang ulit mga boss. Kung may panghangin kayo, hanginan nyo muna itong brake shoe para matanggal yung mga kumapit na alikabok. Ganon din dito sa brake drum syempre. Tapos liyahin nyo na itong brake shoe para nga yung tumigas dito sa ibabaw ng brake shoe nyo matanggal. At pag okay na, pwede nyo na ngayon isprayan yan ng brake cleaner para kung may malagkit o langis na kumapit dyan, mawas out itong brake cleaner. Pero kung wala, pwede naman hugasan nyo na lang ng tubig na may sabon tsaka nyo banlawan maigi. Pati itong brake drum, liyahin nyo rin yan para kahit papano yung gaspang matanggal at kubinis siya. At kung may budget pa nga kayo, pwede kayong gumamit ng brake cleaner. Para nga kung may malagkit at langis na kumapit dyan, mawas out, tsaka nyo ngayon siya hanginan. Pag okay na, pati itong brake shoe mga boss, hanginan nyo ulit yan.
para kung may mga buhangin or alikabok na nakakapit pa dito sa brake shoe nyo, matanggal. At pag okay na, pwede mo na ngayon i-adjust itong preno mo. Gamit ka ulit ng flat screw, tapos pihitin mo itong brake adjuster niya. Tandaan nyo, sa pag-adjust na gagawin nyo, hindi pwedeng sa kabilang side mahigpit, tapos dito maluwag. Hindi. Dapat balance yung pagkaka-adjust nyo ng preno. Alam ko naman na hindi nyo yan mapiperfect, pero dapat malapit sa katotohanan, di ba? Pihitin mo itong brake drum, o di ba? O tingnan mo, kung paano yung sa kabilang side, maluwag siya pag inikot mo ng manual yung brake drum, ganun din dito. Kung sa palagay mo, okay na yung pagkaka-adjust mo, o pwede mo na ngayon ilagay itong gulong, tapos yung mga nut yan, higpitan mo ng maayos. Pa-check ko na kay customer itong handbrake niya. Handbrake. Kabila ka. Sige, lahat yung handbrake po. Okay na. Oo. Alam, Ang haba eh no. upo ka kasi wala kang persa nun eh. Baba. Yeah. Ay, di ka, pag hila na handbrake, huwag mo na pindutin pag hinila mo. Ayan. Tama lang. Tama lang yan. Oo nga, tama lang. Medyo, ano lang yan, ano mo yun. Si, gano'n naman pag hila handbrake ko. Oh, di ba? Ganun lang. Tatlo nga eh. Dahil sa okay na ito mga boss, may pahabol pang isang problema si customer. Umilaw daw itong ABS niya dito sa dashboard. Kaya ang gagawin ko, i-scan ko yan. Maganda kasi maghiwalay kami ni customer, na-solve ko yung mga problema niya. Kailangan naka-oil, susi. Tapos, Asian. Tapos Toyota. Kaya lang mga boss, ang pangit ng position ko. Hindi ko makita masyado yung nakasulat dito sa scanner, kaya lilipat ako ng ibang position. Kuya, dito ka sa kabila. Baka nasa kabila ka. Dito ako lilipat sa loob ng sasakyan mismo mga boss, para may tabing, may bubong siya. Manual selection. Avanza. Yung 2018. 2018. Tick test. Ayan mga boss, kung makikita nyo, naghahanap na itong scanner ko na pwedeng pagkagastusan nga ng customer. Ayan oh, may tinuro na siyang isang fault code. May problema ka sa ABS talaga, no? Oh, may problema sa ABS to. Tingnan mo yung ginawa nila dyan sa brake. Ano ba ang problema nun before? Parang ano, yung pag hindi mo tinatapakan umiilaw yung ano, brake. Tapos nawala yung ano dyan. Hindi, nabasag kasi yung ano yung... Nabasag. Oo. Kaya umilaw yung ABS mo. Oo, tapos pinalitan Pero ng- nagawa na nila. Pinalitan ng tornilyo. Hindi, ang tanong Oo, ko kung nagawa. Ayun ang tanong ko lang, nagawa na nila. Oo, sige. nawala yung ilaw. Baka makuha natin sa delete. Nagawa na nila yan. Kaya hindi na umilaw yung ABS. Okay na, hindi siya umilaw. Okay. Punta tayo sa report ha. Yun, tama. Tama yung sinabi mo. Baka hindi lang nila na Na-delete. na-delete. Punta tayo sa quick erase. May quick erase siya. Kasi ayun yung sinasabi ko sa'yo, di ba? Oo. Na dapat papadelete mo yan. Ayan o, clearing. Oh, no. clear. This has been completed. Ayan na, di ba? Yung dating gumawa, hindi niya naman hindi mo pina-scan. Hindi na pina-scan. Hindi in-scan niya, kaya hindi niya dinelete. Yun lang. Mga boss, pag nagpa-scan kayo, importante na ipa-delete nyo yung lumabas na fault code after nyo mapagawa itong sasakyan. Kasi pag wala kayong alam, pwede kayong pagkakitaan dyan. Gaya nga nung kailan ko lang ginawa na customer, di ba? Gusto siyang pagkapirahan, gustong palitan yung ABS module niya. Pero nung ako gumawa mga boss, dinilit ko lang yung fault code. Gaya nito mga boss, o tignan nyo, yung fault code na lumabas kay customer, dinilit ko lang din, o naging okay na siya. Ha? Wala ka na problema. O di ba mga bossing, may mga fault code na lumalabas sa sasakyan nyo, pero pwede namang i-delete yan. Pero pag ayaw ma-delete, pwedeng may problema na talaga. Road test tayo yan. Gumanda nga, oh. Ha? Gumanda. Gumandehata ka, no? Oo, gumanda ata. Tanggal yung gaspang nung makina, no? Wala. Preno mo. Ano yan, malakas na yan.
Yung preno. Oo, Di ba? lakas. Ang lakas ng preno, di ba? Ano na bumibrake, pati yung likod. Oo. Dati hindi bumibrake, parang hindi bumibrake yung likod eh. Ganon? Oo. Ay, wala. Yung adjustment eh. Kaya nga din sinabi ko sa mga barkada, ba't ganun? Sumusok. Yun yung parang hindi na sumasama yung likod. Hindi, kaninang pag-check up ko eh. Maluwag. Pag ako si sumampas sa sasakyan, check ko na lahat. Di ba? Pag gusto ng customer pagawa. Pero pag ayaw niya, okay lang. Ang laki ng pinagbago ng makina eh, no? Ang laki. No? Parang bumalik sa pagkabago. Biro ba naman eh, na-flashing ko na eh. Bah, ang guspang pa rin nun langis. Kaya, inulit ko yung pag-flashing. Tama yung Di ba? tama. Kita mo naman, yung pangalawang flashing, medyo ano pa nga eh, di ba? Maitim pa. Medyo maitim pa eh. Pero okay na rin. Kita mo naman pag natin sa dipstick, maganda na. Oil pala pinapaplasing mo, no? Ha? Oil. Oil din. Pan-diesel. Oo. Oil din. Maganda yung pang-flashing na yun eh. Tsaka yung tapak mo sa accelerator ngayon, konting apak mo lang. Buti nga pa, Arangkada agad, di ba? Ganun lang naman yung paggawa ng sakit. Di naman kailangan. Nagugulat nga lang ako sa mga gumagastos ng pagkalaki-laki. Gumaan. Gumaang yung batak. Kaya tama yung ano ko na yung spark plug, di ba? Balikan tayo, U-turn. Kailan ka nagsimula mag-drive? Kailan lang? Ganun lang. Kaya pala eh. Hindi, matagal na rin. Simula nang binili to. Ah, Kaya lang hindi pa ako gano'n. hindi ka na. At least kahit paano may improvement. Dati hindi ko ma-park to eh. Hmm? Hindi ko ma-park dati to. Ito? Hindi mo may park? Hindi ko ma-park na patras. Oo. Pero ngayon napapark ko na. May diskarte naman dyan para hindi ka mahirapan mag-park eh. Ha? Kapano? Buhatin mo sa sasakyan. Masyado ka seryoso eh. Ganda ng tunog eh oh. No? Oo. Kanina talaga, nung pagdating mo talaga, Oo, nakita ko yung under pangit, ng makina. Oh, may gumagasgas talaga eh. Oo, pangit talaga. Sabi ko, pambihira. Parang suko agad ako nung makita ko. Sabi ko parang katok na ata itong makina dahil unang-unang bukad yun sa akin eh. Ang lalayo ng takbo tapos walang chainsaw. Hindi mo September tapos ang biyahe nyo malalayo. Oo. Pero ngayon, kita mo, Suwabe. ano, okay na? Okay Satisfied? Na. Satisfied. Satisfied, Pogi. Okay, Garod. Muli mga boss, dahil sa satisfied naman na si customer dito sa pagkakagawa ko sa sasakyan niya, hanggang dito na lang. At maraming salamat sa panonood. Sana lang sa bawat video na ginagawa ko, nakakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!